Wisdom Church of Manila, magandang hapon. Wisdom Online at Overflow, magandang hapon. Makinig, sino ang nasasabik sa mensahe ngayong araw? Alam mo, naalala ko lang, alam mo si Pastor Riz ay nagsasalita tungkol sa ikapu. Alam mo, ang mga ikapu ay hindi lamang nalalapat, naniniwala ako sa personal, ay hindi lamang nalalapat sa pananalapi. Naalala ko, nalalapat din ito sa ating panahon. Ngayon, kung ganon, sino ang magaling sa math dito? Kung mayroon kang 24 na oras sa isang araw, beses 7 araw, ilang oras iyon? Isang tao, halika na. Dala mo ang iyong mga telepono? Ano ito? 168. Tama ba yon? 168 oras. Ano ang 10% ng 168 oras? 16.8? Magaling ka naman, di ba? Kaya sa technical, 16.8 na minimum na oras ang dapat ilaan sa Panginoon sa iyong buhay. Kaya kahit sabihin mong nasa simbahan ka buong araw ngayon, hindi pa rin sapat. Kahit 10 a.m. ka pa dito, hindi sapat. Isang isip lang. Kaya na ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa autoridad. Lahat ay nagsasabi ng autoridad. Ang aming paksa ay command healing sa pamamagitan ng iyong autoridad kay Kristo. Magdasal tayo. Panginoon, pinupuri ka na. Niluluwalhati ka namin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong mensahe ngayon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo para sa paghahayag na lilikha ng revolusyon sa aming mga katawan. Revolusyon sa bawat aspeto ng ating buhay. Sumasamo ako sa dugo ni Jesus sa pag-uusap na ito. Lumalaban ako sa anumang kaguluhan. Tinututulan ko ang kawalan ng pananampalataya. Lumalapit ako laban sa pagdududa. Panginoon, mangyari ang iyong kalooban. Ipahayag ang iyong salita at ang iyong pagbabago sa bawat pamilya sa Wisdom Church of Manila. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen at amen. Kaya gusto kong magsimula sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo ng mga pangunahing talatang ito. Sabi ng Lahat Foundation. Napag-usapan namin ito sa unang bahagi ng aming serye at muli ito ay pundasyon. Ngayon, kailangan kong maunawaan mo na kung hindi mo naiintindihan ang pundasyong ito, maraming beses ito ay kapag dumating ang mga hamon sa buhay. Ito ay kapag dumating ang sakit at sakit dahil hindi mo naiintindihan ang mga pundasyon. Ano ang mga pundasyon? Hayaan akong magsimula sa Efeso 1:17. Sabi nito, tanong ko tuloy, na ang Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, ay bigyan kayo ng espiritu ng karunungan at paghahayag upang mas makilala ninyo siya. Dalangin ko na ang mga mata ng iyong puso ay maliwanagan upang malaman mo ang pag-asa kung saan ka tinawag niya ang mga kayamanan ng kanyang maluwalhating mana sa kanyang banal na bayan. Okay, hayaan mo muna akong magsalita tungkol sa mga talatang ito sa ngayon. Ngayon, ito ay si Apostol Pablo. Tama ba? Nagdarasal para sa kanyang bayan. At sinasabi niya, dalangin ko na matanggap mo ang espiritu ng karunungan at paghahayag. Hindi lang iyan, dalangin ko na ang inyong mga puso, ang mga mata ng inyong mga puso ay maliwanagan. Kaya ano? Maaari ba naming ipakita ang slide na yon, mangyaring? Kaya nga, ang unang dahilan, sabi nito, para mas makilala mo ang Diyos. Yan ang pinakaunang dahilan kung bakit kailangan mong espiritual na karunungan. Tama ba? Kailangan mo ng karunungan mula sa Panginoon. Kailangan mo ang paghahayag mula sa Diyos. Kailangan mong maging bukas ang iyong mga mata, ang espiritual na mga mata, para malaman mo, mas kilala mo ang Diyos. Ang susunod ay upang maunawaan mo ang pagtawag, layunin, pangarap, pangitain na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan mong maunawaan iyon. Ngayon, makinig, dumating ang mga problema, proteksyon, panganib, tama ba? Mapahamak, darating. Ang sakit o maaring kasama. Maaring dumating dahil hindi ka lumalakad sa landas na inilaan ng Diyos para sa iyo. Dahil hindi ka lumalakad sa tawag na nilikha ng Diyos para sa iyo. Simula ng pag-iisip tungkol dito. Lumalakad ba ako sa landas na nilikha ng Diyos para lakaran ko?
Alam mo, naalala ko si Elijah, di ba? Si Elijah, sinabihan siya ng Diyos na pumunta sa batis na tinatawag na Karet. Tama ba? Tinanong siya sa kanya, pumunta ka sa ilog, Karet. Ngunit bago niya inutusan si Elias na pumunta sa batis, inutusan niya ang mga uwak na dalhin ang kanyang pagkain. Tama? Iniutos niya ang probisyon. Inutos niya ang proteksyon. Initos niya ang lahat ng kakailanganin niya bago niya sinabi kay Elias na pumunta sa ilog Karet. Mahalagang maunawaan natin ito dahil ang iyong probisyon, ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapagaling ay iniutos na, naibigay na, noon pa ay naghihintay na sa iyo. Sa landas na inihanda ng Diyos na tatahakin mo. Ang tanong, naglalakad ka ba sa landas? Kaya ano ang mangyayari kung hindi pumunta si Elias sa ilog Karet? At saka siya magrereklamo, nasaan ang aking panustos, Panginoon? Nasaan ang aking tubig, Panginoon? Bakit hindi ako protektado, Panginoon? Nagsisimula kang magtanong ng mga tanong na yon, ngunit dahil wala ka sa landas, dahil wala ka sa layunin, ang probisyon, ang proteksyon, ang pagpapagaling, ang pambihirang tagumpay ay wala doon. Naririnig mo ba ako? Muli, pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa pagtawag na yon, ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay upang malaman mo ang kanyang pagtawag sa iyong buhay. Yung pangatlo ay para malaman mo ang kayamanan ng kanyang maluwalhating mana sa iyo. Kayo ay kanyang mga banal na tao, tama ba? Para maintindihan mo kung ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pamana, pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga pangako ng Diyos sa iyong buhay na kinabibilangan ng pagpapagaling, na kinabibilangan ng tagumpay, na kinabibilangan ng probisyon, proteksyon. Ang lahat ng iyong ipinagdarasal ay kasama sa manang ito. At si Apostol Pablo ay nananalangin at nagsasabi, idinadalangin ko na makita mo kung ano ang inilaan na ng Diyos para sa iyo. Sabi ng lahat, tapos na ang deal. Everybody say, binigay na niya. Hindi ka naghihintay. Hindi ka umaasa. Maay mo kang manindigan sa iyong pananampalataya na alam mo, na alam mo, na alam mo, na binigay na niya. Ibinigay at ibinigay sa iyo ang anumang kailangan mo. Mana mo yan. Muli, dumarating ang mga problema, dumarating ang mga issue, mga hamon dahil hindi mo naiintindihan kung ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos. Nakaupo ka pa rin doon, nagdarasal, nagmamakaawa, nagtatanong, naghihintay sa Diyos. Pero ang totoo, hinihintay ka niyang angkinin kung ano talaga ang ibinigay mo. Access sa 19, pumunta tayo sa susunod na talata. Verse 19, ipagpatuloy natin ito. 19, at siya ay may katulad na dakilang kapangyarihan para sa ating mga naniniwala. Lahat ay nagsasabi ng kapangyarihan. Napag-usapan natin ito nung nakaraang linggo, tama ba? Kapangyarihan. Ang kapangyarihang iyan ay kapareho ng makapangyarihang lakas na ibinigay niya noong binuhay niya si Kristo mula sa mga patay at pinaupo siya sa kanyang kanang kamay sa makalangit na mga kaharian. Ngayon, pinag-uusapan natin ito, tama ba? Nasa iyo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng banal na espiritu na nananahan sa loob mo. Ito rin ang kapangyarihang bumuhay kay Hesu Kristo mula sa mga patay. Kung ang kapangyarihang iyon ay kayang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, ang kapangyarihan ding iyon ay kayang bumuhay sa alinmang bahagi ng iyong katawan mula sa mga patay. Anumang bagay na hindi gumagana, anumang bagay na hindi gumagana, anumang bagay na tila patay na, quote unquote, tama? Nasa loob mo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na iyon upang itaas ang organ na iyon, upang itaas ang bahaging iyon ng iyong katawan, upang itaas ang sistemang iyon sa iyong katawan. Mula sa mga patay. At saka na napag-usapan natin ang huling pagkakataon. Tama ba? Na ang kapangyarihang ito ay pinakawalan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dila. Tama ba?
Ang iyong mga binigkas na salita, ang salita ng Diyos, at ang hindi binibigkas na salita ng Diyos, na siyang pagsasalita ng mga wika. Ganyan mo ilalabas itong kapangyarihang pinag-uusapan natin dito. Yung version ng AMPCI. Gusto ko lang ipakita sa iyo ito. Ang sabi, ang hindi masusukat, ito ang kapangyarihan. Tama? Ang walang limitasyon, ang higit na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa iyo at para sa iyo na naniniwala kay Jesus. Sabi ng lahat, sa akin at para sa akin na naniniwala. Walang ibang kwalifikasyon. Kailangan mo lang maniwala. Kapag nagsasalita ka ng salita ng Diyos, kapag nagsasalita ka ng mga wika, ito ay nakakaapekto sa bawat selula ng iyong katawan. Nakakaapekto ito sa bawat organ, tama ba? Bawat bahagi, bawat sistema sa iyong katawan. At ina-activate ito. Ibinabalik nito. Ito ay nagpapagaling. Yan ang kapangyarihan ng iyong dila. Ituloy natin. 21 sinasabi nito, higit sa lahat, pamamahala, autoridad, kapangyarihan, paghahari at bawat pangalan na tinatawag hindi lang ngayon, kundi pati sa darating. At inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Sino ang pinag-uusapan natin dito? Sa ilalim ng kaninong paa? Sa ilalim ng paa ni Jesus, tama ba? At itinalaga siya upang maging ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang kanyang katawan, ang kapunuan niya na pumupuno ng lahat ng bagay sa lahat ng paraan. Ngayon ang mga ito ay napakahusay. Ito ay nagsasalita tungkol kay Jesus na nakaupo sa tabi mismo ng Ama sa makalangit na mga kaharian. Sabi ng lahat, nakaupo. Ito ang posisyon ni Jesus ngayon. Wala siya sa krus. Wala siya dito sa lupa. Nakaupo siya sa tabi mismo ni Jesus sa mga kaharian ng langit. At sinasabi nito sa itaas, higit sa lahat ng tuntunin, kapangyarihan, autoridad, kapangyarihan na naririto sa lupa, ito ay nagsasalita tungkol sa lahat ng hierarchy ng mga demonyong bagay dito sa lupa. Kaya't si Jesus ay higit sa lahat ng masamang gawain na naririto sa lupa. Iyan na naman ang posisyon niya ngayon. Ngunit makinig, kailangan mong maunawaan na ito ay hindi lamang tungkol sa posisyon ni Jesus ngayon. Ito rin ang pinag-uusapan. Ang iyong posisyon ngayon, ang iyong posisyon ngayon. Ang sabi, inilagay ng Diyos ang lahat sa ilalim ng mga paa ni Jesus. Sino ang ulo at pagkatapos ay sino ang katawan? At saka ang lahat para sa simbahan, sino ang katawan? Kaya makinig, nangangahulugan ito, na kung ang lahat ay nasa ilalim ng mga paa ni Jesus, sino ang ulo? Sa makatuwid, ang lahat ay nasa ilalim din ng ating mga paa, sapagkat tayo ang katawan ni Jesus. Amen na. Lahat. Masasabi mo ba ang lahat? Bawat pangyayari na darating laban sa iyo, bawat sakit, bawat panghihina ng iyong katawan, bawat kahinaan, nasa ilalim mo ba ang lahat? Maari mong yurakan ang mga ito. Yan ang posisyon mo ngayon, sabi ng lahat ngayon. Makinig, simbahan, ikaw ay nakaupo kasama ni Jesus sa makalangit na mga kaharian. Iyan ang iyong espiritual na posisyon. Sabi ng lahat, nakaupo na ako. Hayaan mong bigyan kita ng buod ng kababasa lang natin. Susunod na slide, mangyari. Noong si Apostol Pablo ay nananalangin para sa kanyang mga tao, nabigyan sila ng karunungan at paghahayag upang maliwanagan ang kanilang mga puso. Ito ang pangunahing dahilan upang mas makilala nila ang Diyos. Upang kanilang malaman at maunawaan ang kanilang tungkulin, ang kanilang layunin, pangitain at pangarap ng Diyos para sa kanilang buhay, para maintindihan nila ang mana, kung ano ang ibinigay na ng Diyos ibinigay sa kanila. Kasama dyan ang pagpapagaling mo, oo. Kaya upang maunawaan mo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na dala mo, na dinadala mo sa loob mo at ang huli ay para malaman mong nakaupo ka na. Sabi ng lahat,
nakaupo, iyon ang posisyon mo kay Kristo ngayon. Ngayon makinig, kailangan mong maunawaan ang mga bagay na ito. Ang iyong paglalakbay bilang isang mananampalataya ay ang iyong paglalakbay sa paniniwala sa lahat ng mga bagay na ito. Pag-unawa dito sa mas malalim na paraan. Kapangyarihan at autoridad. Ito ang numero 4 at numero 5. Magpo-focus ako dito. Basahin ko ang Lucas 4:36. Sinasabi rito, silang lahat ay namangha at nag-usap-usap na nagsasabi, anong salita ito? Sapagkat may kapangyarihan at kapangyarihan, nag-uutos siya sa mga maruruming espiritu at sila'y lumalabas. Pinagmamasdan nila si Jesus, tama ba? Nakita nila ang kanyang mga gawa ng mga himala, ang kanyang mga gawa ng pagpapagaling, ang kanyang mga gawa ng nagpapalayas ng mga demonyo. At kanilang sinabi, ano ito? At inilarawan nila ang kanyang gawain sa mga salitang kapangyarihan at autoridad. Tama ba? Kapangyarihan at autoridad. Susunod na slide, mangyari. Mateo 10:1, sinasabi nito, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at ibinigay sa kanila ang kapangyarihan at kapamahalaang nakita nilang ginagawa ni Jesus. Sinasabi nito na binigyan niya ang kanyang mga alagad ng kapangyarihan at autoridad sa mga maruruming espiritu upang palayasin sila at pagalingin ang lahat ng sakit at kahinaan. Ang kapangyarihan at autoridad na ito ay hindi limitado kay Jesus. Ito ay ibinigay sa iyo. Sabi ng lahat, binigay sa akin. Lumalakad ka sa kapangyarihan at autoridad kay Kristo. Ngayon, alam kong narinig mo na itong sinabi ko ng maraming beses, ngunit ipinagdarasal ko na gawin mo ito sa iyong buhay. Lucas 10:11, sinasabi nito, Masdan, binigyan kita, kaya kung ang ibang talata ay hindi sapat na malinaw, ito ay sana ay malinaw sa iyo. Sinabi ni Jesus na binigyan kita ng kapangyarihan at autoridad na yurakan. Karapatang yurakan ang mga ahas at alakdan. At pisikal at mental na lakas at kakayahan sa lahat ng kapangyarihan na taglay ng kaaway. Sa lahat ng ginagamit ng kaaway sa pag-atake sa iyong buhay. Sa iyong katawan, sa iyong pamilya, sa iyong relasyon, sa iyong pananalapi, sa iyong mga kalagayan. At wala itong sinasabi, walang sinasabi ang lahat. Walang dapat sa anumang paraan saktan ka. Yan ang pangako. Ngayon, ano ang kondisyon? Lumalakad ka sa kapangyarihan at autoridad. Naiintindihan mo kung paano lumakad sa kapangyarihan at autoridad. Mateo 28:19. Sa 20, sabi nito, pumunta sa makatuwid. Sabi ng lahat, pumunta sa makatuwid. Ibig kong sabihin, pamilyar ka dito. Sinasabi nito, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na turuan silang tuparin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Ngayon, makinig, para kanino ang salitang ito? Para lang ba ito sa mga pastor? Para sa mga ministro? Para lamang sa mga misyonero? Sabi ng lahat, para sa akin ito. Ito ay para sa iyo. Sinabi ni Jesus, humayo kung gayon. Pumunta sa makatuwid. Alam mo, hindi lang ito simpleng utos o kahilingan. Nang sinabi ni Jesus, pumunta ka sa makatuwid, ito ay aktwal na paglilipat ng kapangyarihan at autoridad sa iyo. Ito ay isang paglipat ng kapangyarihan at autoridad sa iyo. Humayo ka sa makatuwid at pamunuan mo ang lupa para sa akin. Ikaw ay aking mga kamay. Ikaw ang maging paa ko. Ikaw ang aking mata, aking tainga, aking bibig, aking katawan sa mundong ito. Natupad mo ang kailangan kong gawin sa mundong ito dahil ikaw ang aking katawan. Yan ang sinabi ni Jesus nang sabihin niya, umalis ka sa makatuwid. Dala mo ang presensya ko kahit saan ka magpunta.
Dala mo ang aking kapangyarihan at autoridad saan ka man magpunta. Sa makatuwid, dala mo ang kagalingan para sa aking mga tao. Dala mo ang probisyon para sa aking mga tao. Ang mga pagpapalang hatid mo sa aking bayan. Ang paghihikayat, ang pag-asa, ang pananampalatayang hatid mo sa aking mga tao. Ito ang utos. Ito ang tawag. No, hindi ka tinawag para maupo lang at walang gagawin. Naiintindihan ko ang maraming mananampalataya. Alam nila ang pananampalataya. Maraming mananampalataya lumalakad sa tanda at kababalaghan. Nagsasalita sila ng mga wika, naglalakad sila sa kapangyarihan. Ngunit pagdating sa autoridad, lahat ay nagsasabi ng autoridad. Sa ilang kadahilanan, maraming mananampalataya ang hindi maglakad sa autoridad. And ito ay hindi dahil wala silang autoridad, ito ay dahil hindi nila alam ang autoridad. Sabi ng lahat, may autoridad ako. Meron kang ang autoridad, kailangan mo lang matutunan kung paano lumakad sa autoridad. Ang Roma 6:1-5 ay sinasabi, kaya't tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Upang kung paanong si Kristo ay binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, gayon din tayo ay mamuhay sa panibagong buhay. Sinasabi sa bersikulo 8, kung tayo ay naging kaisa niya sa kamatayan, magiging kaisa rin tayo sa muling pagkabuhay. Ito ay bagong buhay para sa Diyos. Ngayon, alam ko na ito. Ito ay marami, ngunit kailangan mong maunawaan ito ang mga pangunahing bagay, mga pangunahing kaisipan, tama ba? Kailangan mong maunawaan na naging bahagi ka ng pagdurusa ni Jesus. Nakibahagi ka rin sa pagkamatay at paglilibing ni Jesus. Sabi ng lahat, tapos na ang deal. Ito ay isang tapos na deal para sa iyo. Hindi mo kailangang magdusa. Sumama ka sa paghihirap na yon. Sumama ka sa paghihirap na iyon. Bahagi ng libing at kamatayan ni Jesus. At nakibahagi ka rin at nakibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya noong nabuhay na mag-uli si Jesus sa langit, nabuhay kayong muli kasama niya. Maari bang sabihin ng lahat ang amen dyan? Ang iyong espiritu ay muling nabuhay. Tanggapin mo yan. Tanggapin mo yan. Efeso 2:6, ito ang sinasabi nito. At sama-sama tayong ibangon. Sabi ng lahat, past tense. Tapos na. Sabay-sabay tayong ibangon. Pinaupo kami? Pinaupo kayo? Sa mga makalangit na lugar kay Kristo Jesus. Ang posisyong nakaupo ay hindi isang kaganapan. Sa hinaharap simbahan, iyo ay isang kaganapan na nangyari na. Ito ang iyong posisyon kay Kristo ngayon. Nakaupo ka sa tabi niya sa mga makalangit na lugar. Hindi ito dahil sa ginawa mo. Ito ay dahil sa ginawa ni Jesus. Sabi ng lahat, hindi dahil sa ginawa ko. Ito ay dahil sa ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Hindi ito isang posisyon na kwalipikado ka. Hindi ito isang posisyon na kailangan mong magtrabaho. Ito ay posisyon na si Jesus ay naging kwalipikado para sa iyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At hindi ito ang iyong desisyon na maupo ka sa tabi mismo ni Jesus. Ito ang Diyos, ang desisyon ng Ama para sa iyo. Hayaan akong basahin sa iyo ang Efeso 2:6 sa pinalakas na bersyon. Sinasabi nito, at siya ay nauukol sa Diyos, ang Ama. Ibinangon tayo ng Diyos Ama kasama niya. Sino siya? Kasama si Jesus. Kaya't itinaas tayo ng Diyos Ama kasama si Jesus at pinaupo tayong magkakasama, binigyan tayo ng upuang kasama ni Jesus. Sa langit na globo sa pamamagitan ng kabutihan ng ating pagiging kay Kristo, si Jesus ang Mesiyas, ang pinahiran.
Simbahan, ikaw ay magkasamang nakaupo kay Jesus ngayon. Masasabi mo ba, ako ay nakaupo kasama si Jesus? Hindi ko na siguro kailangang ipakita yan sa inyo. Sa Tagalog, katabi mo siya. Tama ba? Umupo ka sa tabi niya. Sa Juan 4:17, sinasabi nito, kung ano siya, ito ay nagsasalita tungkol kay Jesus, kung paano si Jesus, gayon din tayo sa mundong ito. Kung paanong si Jesus ay nakaupo sa trono ngayon, sa mga makalangit na lugar, gayon din kayo ngayon sa mundong ito. Ito ang ibig sabihin nito. Sinong nagsabi? Sige. Gusto ko iyon, ngunit mas gusto ko ang amen. Sige, amen? Muli, ito ang iyong katotohanan. Wisdom Online, ito ang iyong katotohanan. Ngayon, upang maitatag ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang patotoo. Gusto mo ba ng mga patotoo? Oo. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang patotoo na tumutukoy sa autoridad. Maaari ba akong tumawag sa isa sa ating mga pinuno dito sa Wisdom Church of Manila, RV? Kumuha ng mikropono, maghanap ng mikropono, maghanap ng mikropono. Ayan na tayo. Mike, Pagsubok. Hi, boss. hello. Magandang hapon, simbahan. Palangpakan. Niyo ulit Amen. pagbigay ng ilang pampatibay loob. Oo, dahil sinabi niya sa akin ang kwentong ito nung linggo at ako ay parang ang ganda. Kailangan nilang marinig ito. Kaya, sa palagay ko, Pastor, ang ibabahagi ko ay resulta ng pag-aayos ng simbahan sa miyembro nito sa walang kompromisong salita ng Diyos. Gawin, Sang-ayon ka, simbahan? Amen. Kaya sasabihin ko sa iyo, Pastor, this story is about my newborn, my second youngest. Amen. Let it be so. siya nga pala ay Gideon. Yung pangalan niya ay Gideon Rafael. Wow. O, Gideon Rafael. binigyan tayo ni Lord ng maraming blessings sa prosesong ito, mula sa provision hanggang sa ospital at lahat. Pero gusto kong mag-focus sa isang bagay. Ang sandali na, alam mo, may screening ang mga bagong silang, nagpapatest sila. So at that particular time, I was still in the NICU. And before we were discharged and left, they carefully checked my baby to see how the healing was going. And then, the moment I saw the result, the nurses told us that we should check the hearing. Pero, ang Pandinig. negatibo ang pagdinig, ipasa sa doktor. Sa oras na yon, ang una naming ginawa ay itikom ang iyong bibig. Yun ang number 1 na ginawa namin. Isara mo ang iyong bibig. Sa oras na yon, ang aming ginawa ay sa ilalim ng aming hininga, kami ay kinansela ito, kami ay nag-review. Una sa lahat, kasunduan ng mag-asawa, kaya mas mabuting sumang-ayon sa mag-asawa. Isara mo ang iyong bibig, sinasaway ko ito sa ilalim ng iyong hininga. And right after nung na-receive ko yon, nakita ko rin yung mga mukha ng mga nurse. Parang masaya sila kasi nag-deliver sila ng baby. Pero nung moment na binigyan na sa akin yung message, yung mukha nila, hindi rin sila komportable na sabihin yon. Parang hindi mo nga marinig yung sinasabi nila. Naghahatid ng masamang balita sa'yo. So kinonfirm ko pa, sabi ko, paano nyo ba ginagawa yung test? Sabi nila, meron silang device na nakalagay sa tenga. At ang resulta na sinubukan nila ng ilang beses ay talagang negatibo. Nakita ko ang resulta. Ang mga antas ay talagang mababa. Dinala namin siya sa kwarto. Pagdating namin doon, pinahiran namin siya ng langis. Kinansela namin ito at ipinagdasal namin na pagpalain siya. Pero ang una kong napansin ay hindi siya tumutugon sa mga tunog. Kailangan kong malaman kung ano ang aking pakikitungo. Hindi siya tumugon sa mga tunog. Pumayag naman ang asawa ko. So after this passed, sabi ko, okay, I'll deal with this later on pag-uwi ko. Pagkatapos nito, nakalabas na kami ng ospital. Sabi nila, babalik na lang tayo sa ospital. Pinalabas na kami at nakauwi na kami. Nagsimba kami sa linggo, ngunit wala kaming sinabi tungkol sa kwentong ito. Dahil may plano ako, nagkaroon ako ng pangunguna na gusto ng Panginoon na gawin ko. Kaya, Humingi ka ng gabay sa Panginoon kung ano ang susunod na gagawin oo, naramdaman kong kailangan ko para gawin ito. Pagkatapos, ito. Pagdating namin sa bahay sa sandaling iyon, sabi ko, kailangan kong harapin ito,
kahit na anong antas ang pakikitungo ko dito. Ito ay nakakapagpagaling o dadalhin ko ito sa Espiritu. Kaya sa oras na nasa bahay ako, eksakto sa oras na yon, nakikinig ako sa Marko 7 at narinig ko ang kwentong ito na si Hesukristo ay may espiritong bingi at pipi at ginamit mo ang salitang epata. Epata, salitang Aramaic. Okay? Ibig sabihin bukas. Maging bukas Maging bukas. Sabi ko, oh, ito ay mabuti. Ano? ay ang salita. Epata. Ibig sabihin bukas. So the moment that he gave me that, dahil may baby siya at may gagawin siya, nasa harap ko siya. Sabi ko, haharapin ko ito ngayon. Ako, Nanalangin ng taimtim, nagdasal ako, kinansel ako ang sinabi ng mga nurse at humingi ako ng tawad. Naglabas ako ng healing at kung sakali na may espiritu, ipinako ko rin ang espiritu. Kinansel ako ito, nirepaso ko ito at tinanong ko ang espiritu. At nagsasalita ako, Epita, maging bukas. Sabi ko, 100% hearing. oh well, 100% pandinig, matalas na pandinig ng paulit-ulit. Nagsumamo ako kay Hesukristo para sa aking sanggol. oh, Kaya nakiusap ako. Pagkatapos nun, wala nang dramatic. Wala. Ibinaba ko siya. Natutulog siya. Ang una kong ginawa, Pastor, ay ako, sinubukan ang aking panalangin. Sinubukan ko ang aking paggaling. ano? I did is tumalon ako. Pagtalon ko, nagulat si Katie. Sabi niya, oh yeah. Kaya, Nagulat ang sanggol. yeah, sabi niya. Sabi ko, yun lang. Tapos na tayo dito. Yan ang papuri. Salamat, Jesus. After that, nag-praise ako agad kay Lord kasi sa kanya yung healing. So nag-praise ako agad kay Lord. And after this, wala pa rin nakakaalam. Dalawa lang kami ni John. And then, pinalo up kami nung hospital. Kasi kailangan talaga nila. Hindi lang papakawalan yun eh. Kasi non-time na yun, wala na kaming balak bumalik. Kasi alam ko naman, healed na yung baby ko eh. Pero kailangan kong bumalik. Kaya ang ginawa namin, bumalik kami. Tapos bumalik kami doon at nag-laboratory test ulit sila. Pero hindi ko na inulit. Nagulat ako dahil alam ko na ang resulta. At pagkatapos, nakuha namin ang Resulta. Nang makita ko ang mga resulta, sila ay napakataas. Napakataas nila. Kaya binayaran ko ang papel. Tinanong ko sila kung ano ang sinabi ng resulta. Sabi nila, pasado na. Ganyan talaga, Pas. Amen. Hindi ako, nagulat. Oh. Salamat, Arby. hindi lang yan, Pas. Okay, please add now. Higit pa nakakatawang bahagi, Pas. Oo. Ngayon, kapag kumakain tayo sa bahay, nagkakamali tayo sa pagkain o nagkakamali tayo ng husto. Nagulat ako nung sinabi ko yun kay Judd. Sobra na. Masyadong malakas ang panalangin ko. Ito ay masyadong Madalat. Yan ay napakabuti. Kaya, ang nangungunang pas ang pagbabalik ang resulta ay upang patunayan ang resibo. Alam na natin ito. Naniniwala na kami. At nakita namin agad nung sinabi ko kay John, nakita ko ang resulta mula kay Gideon. Alam mo na yan, pero para lang, alam mo may tropeo. ang pananampalataya ay ang titulo ng titulo, Oo. Pastor. Hebrews 11.1, titulo ng karapatan. Okay, Talaga. kumuha ng autoridad. Napakabuti. Kahit na inilabas kami ng ospital, we take authority. Sinasaway natin, itinikom ang ating bibig, sinasaway at kinukuha natin ang autoridad. Amen. Pinagpala. Salamat, Arby. Round of applause para kay Arby. Thank you for that. So, sino ang nabiyayaan? May autoridad iyon. Yan ay ginagamit mo ang iyong posisyon kay Kristo. Nagsasalita sa iyong kalagayan doon mismo. Ngayon, makinig ka. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, kapag pumunta ka dito sa simbahan, tulad ng sinabi ni Arby, kapag pumunta ka dito sa simbahan, dumating ka sa isang kapaligiran. Atmosfera ang sinasabi ng lahat, kung saan nagsasalita ang Diyos. At ang Diyos ay nagsasalita sa iyo tungkol sa iyong sitwasyon. Binibigyan kanya ng solusyon at ideya tulad ni RB. Ibinigay ng Diyos sa kanya ang susunod na dapat gawin. Bibigyan kanya ng mga solusyon, ideya kung ano ang kailangan mong gawin para sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Yun ang number 1. Ang pangalawa ay, ang Diyos ay magsasalita sa iyo tungkol sa isang hinaharap na sitwasyon. Sinasabi ng lahat ng hinaharap. Isang hamon sa hinaharap, marahil. Problema sa sitwasyon sa hinaharap. Maaring may sakit, maaring mangyari iyon sa hinaharap. At ito ang paraan ng Diyos para ihanda ka, bigyan ka ng kapangyarihan, ihanda ka para sa kaganapang iyon sa hinaharap.
para pagdating handa ka. Sabi ng lahat, handa ako. Hindi ka mahuhuli ng mga bagay sa pamamagitan ng pagkabigla. Meron kang tahimik na pagtitiwala na ito. Ay madali. Tama? Ito ay isang tapos na deal para kay Jesus. So nga isang piraso ng cake para kay Jesus. Tama? Yan ang uri ng tiwala na meron ka. Alam mo talaga kung ano ang kailangan mong gawin dahil naglaan ka ng oras para pumunta sa simbahan. Dahil naglaan ka ng oras para makinig sa hindi na kompromiso na salita ng Diyos, para masangkapan, para bigyan ng kapangyarihan. At dahil doon, alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin. Hindi ka nag-aalala, hindi ka nababalisa, hindi ka natatakot dahil alam mo kung ano ang kailangan mong gawin. Alam mo kung ano ang nabighani sa akin, bagaman ang daming tao kapag nagkasakit, baka wala dito, pero ang daming kapag nagkasakit, willing silang magbayad ng hundreds of thousands, even millions, di ba? Milyon-milyong piso sa mga doktor at ospital upang matanggap ang kanilang kagalingan. At isa pa, wala namang masama, di ba? Hindi ko sinasabing mali iyon. Naintindihan ko kung bakit. Dahil nakikita nila ang halaga sa mga doktor at mga gamot at ospital, tama? Nakikita ko rin ang halaga. Nakikita ko yan. Gayunpaman, ito ang nakakabighani sa akin. Pagdating sa salita, sinasabi ng lahat ang salita. Pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa pagpunta sa simbahan, ang ilan ay nagpapahintulot ng pagkakasala. Ang ilan ay nagpapahintulot ng maliliit na problema dito at doon, marahil sa pananalapi, upang pigilan sila sa pagpunta sa simbahan at marinig ang salitang nagdudulot ng kagalingan at buhay sa kanilang katawan. Sana naririnig mo ako. Makinig, simbahan, ang salita ng Diyos, ang walang kompromisong salita ng Diyos. Ang iyong mga pagbisita sa simbahan, ang iyong mga pagbisita sa simbahan ay magliligtas sa iyo mula sa mga hindi kinakailangang pagbisita sa ospital. Maari ko bang itanong ito? Pwede bang ganito na lang? Pinangunahan ako na gawin ito. Matanong ko lang, sino dito? Nakatanggap na ba ng himala ng kagalingan mula sa Panginoon dahil sa walang kompromisong salita ng Diyos na itinuturo natin dito sa Wisdom Church of Manila? Maari ko bang hilingin sa iyo na tumayo, mangyaring pagpapagaling? Instant man yan, progressive yan, healing yan. Anong pagpapagaling? Bukol. Sa leeg, gumaling. Anong pagpapagaling? Mula sa kamatayan hanggang Buhay. Hindi lang yun nakakagaling. Nabuhay mula sa mga patay. Alam ko ang tungkol dito. Ito ay isa pang mula sa isang sanggol. Baby niya yun, di ba? Si Pichan yun. Anong kagalingan, tita? Mula sa stroke. Magpapagaling mula sa stroke. Anong kagalingan, Veronica? Yung pamangkin mo na sa ICU ngayon, magaling na. Anong kagalingan, Christian? Anong pagpapagaling? Pagdinig. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang lalaking ito, nakasuot siya ng hearing aid. Wala na. Anong pagdinig, Michael? Pagdinig mula sa psoriasis. Sakit sa balat yan, di ba? Sabihin mo ulit. Diabetes ng tatay mo, gumaling. Maging bet. Kaya ngayon, sa halip ng mga doktor para sa iyong mga anak, deklarasyon na lamang ng pananampalataya.
Okay, marami sa inyo. Hindi ko tatanungin ang lahat, ngunit oo, maraming salamat. Maaari kang umupo. At alam kong marami pa sa online at sa overflow room. Ngunit makinig, maaring ito ay isang simpleng sakit ng ulo. Tama? Ang testimonya namin dito ni Jeannie, sakit sa ulo. But, hindi pa nga niya nasasabi yung complete statement. Agad naman itong huminto. Dahil sa authority na dinadala niya, because of the delegated authority, I should say, na dinadala niya. Ngayon isipin ito, simbahan. Ginawa ko ang ehersisyo na iyon dahil pag-isipan ito. Anong presyo ang maaari mong ilagay sa isang mahal sa buhay na gumaling? Anong presyo? Walang tag na presyo dito. Ano? Ang halaga ba ng tuluyang paghawak ng isang sanggol sa iyong mga bisig? Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, ano ang halaga niyan? Walang halaga. Walang tag price sa isang iyon, di ba? Kung ano ang ibinigay ng Diyos sa iyo ng libre, kung ano ang ibinigay ng Diyos para sa iyo, ay higit na mahalaga kaysa sa anumang bagay na maaari mong bayaran sa mga ospital at mga doktor. Maaarno ba nating sabihing amen yon? Kung higit pa sa kung ano ang maaari mong bayaran, kaysa sa kung ano ang maaari mong gawin. Ito ay higit pa riyan at ito ay libre mula sa Panginoon. Kailangan lang ipaalala sa iyo na parangalan ito at pahalagahan. Igalang ito at pahalagahan. Parangalan ito sa pamamagitan ng paggalang sa lahat ng ginagawa natin dito sa Wisdom Church of Manila. Igalang ito sa pamamagitan ng paggalang sa lahat ng ginagawa natin sa simbahang ito. Bakit? Dahil ito ang mismong sisidlan na ginagamit ng Diyos upang magdala ng mga himala, ng pagpapagaling, pagpapanumbalik, ng mga pambihirang tagumpay sa kanilang mga katawan, sa simbahan at sa labas ng simbahan. Ito ang ginagawa namin. Masasabi mo bang amen yon? Masaya ka ba na bahagi ka ng simbahang ito? Oo. Salamat po. Hayaan mong talakayin ko lang sa iyo ang iyong posisyon ng mabilis. Ang posisyon mo, kapag alam mong nakaupo ka, sinasabi ng lahat, nakaupo ako. Kapag alam mong nakaupo ka na, huminto ka sa pagmamakaawa. Sabi ng lahat, huminto ako sa pagmamakaawa. Tumigil ka sa paghingi ng access. Kapag alam mong nakaupo ka sa tabi mismo ni Jesus sa mga kaharian ng langit, huminto ka sa pagmamakaawa, huminto ka sa pagtatanong, huminto ka sa paghihintay para sagutin ka ng Diyos, para protektahan ka ng Diyos, para pagalingin ka ng Diyos. Dahil may daan ka na sa Kanya, sino ang pinagmumulan ng iyong kagalingan? Sino ang pinagmumulan ng iyong probisyon? Sino ang pinagmulan ng lahat ng bagay sa iyong buhay? Sabi ng lahat, may access ako. Kapag alam mo kung saan ka nakaupo, naiintindihan mo at huminto ka sa pagtingin sa itaas. Huminto ka sa pagtingin sa langit, umaasa na ang Diyos ay kikilos, umaasang sasagutin ka ng Diyos, umaasa na bibigyan ng pansin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Itigil mo na yan. Magsisimula kang makilala. Sabi ng lahat, kilalanin. Nagsisimula kang makilala na nakaupo ka na. Nasa posisyon ka na kung saan lahat ng bagay, lahat ng sakit ay nasa ilalim na ng iyong mga paa. Lahat ng sakit, arthritis, diabetes, autoimmune disease, psoriasis, cancer, lahat ng sakit na maiisip mo, hindi ka nagsusumamo sa Diyos na alisin ito sa'yo. Tama? Anong ginagawa mo? Inutusan mo silang umalis sa iyong posisyon kay Kristo. Sabi nga ni Jeannie, pinapalayas yung mga yan. 'Di ba? Pinapalayas sila. Hindi yan binibaby. Bueno, sa kasamaang palad, maraming Kristiyano ang nananalangin na parang malayo sila sa Diyos. Tama? Nandito sila sa earth at malayo. Sinusubukan nilang makuha ang kanyang atensyon. Ngayon, narito ang iyong katotohanan.
Ikaw ay nakaupo kasama niya, kaisa ni Jesus. Sabi ng lahat, nagkakaisa ako. Sabi ng lahat, hindi ako nanghihingi ng access. Ako, Magkaroon ng access. May access ka sa Diyos. Kapag alam mo ang iyong posisyon, huminto ka sa pagsisikap na kumita kung ano ang nasa iyo na kay Kristo. Pangalawa, kapag alam mo kung saan ka nakaupo, nagbabago ang iyong pananaw. Kung nakikita mo ang iyong sarili sa lupa at sinusubukan mong maabot ang langit, tama, at nagdarasal ka ng ganito, at ikaw ay tulad ng Panginoon, bigyan ako, mangyaring humingi, tama. Pakiramdam mo lagi kang dehado dahil nandito ka sa ibaba at nasa itaas ang Diyos. Pero makinig ka. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nakaupo sa tabi mismo ni Jesus sa mga makalangit na lugar, higit sa lahat ng pangyayari sa iyong buhay, higit sa lahat ng karamdaman, bawat problema, magsisimula kang makita ang mga bagay sa paraan ng pagtingin ng Diyos sa kanila. Baguhin mo ang iyong pananaw. Nagsisimula kang makita ang iyong sitwasyon, ang karamdaman, ang sakit, ang paraan ng pagtingin ng Diyos sa kanila. At alam mo kung paano sila nakikita ng Diyos. Sila ay tulad nitong maliit na bagay. Yan ang pananaw mo ngayon dahil nakaupo ka kasama ni Jesus. Wala ka sa lupa na tumitingin. Ikaw ay nasa makalangit na kaharian, nakatingin sa ibaba. Sabi ng lahat, nakatingin ako sa ibaba. Ito ang ibig sabihin ng nakaupo. Ang iyong upuan ay isang banal na paglalagay ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay isang banal na posisyon ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kapag dumating ang isang bagyo, hindi ka nag-aalala, hindi ka nagpanik, hindi ka natatakot. Anong ginagawa mo? Nagsasalita ka ng may autoridad. Inutusan mo ang bagyo na umalis. Iyan ang iyong nararapat na tugon. Dahil naiintindihan mo na ikaw ay nasa itaas nito at hindi sa ilalim nito. Oo, sinasabi ng Biblia na ikaw ay nasa itaas at hindi nasa ilalim. Ikaw ang ulo at hindi ang buntot. Yan ang posisyon mo. Natatanggap mo ba ito? Mateo 8:18, sinasabi ko sa inyo, anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. Anuman ang pahintulutan ninyo sa lupa ay pahihintulutan din sa langit. Kahit anong payagan o hindi payagan, bawal, tanggihan o ayawan mo. Itatanggi sa langit. At sinasabi dito, anuman ang pinahihintulutan mo, pinapayagan mo, binibigyan mo ng access, oo, papayagan sa iyong buhay at sa langit. Ito ay isang prinsipyo ng kaharian dito mismo. So may ilang prinsipyo ng kaharian na ayaw ng kaaway na maunawaan mo. Ito ang dahilan kung bakit ang pangunahing taktika ng kaaway ay makagambala sa iyo. Maraming distractions ngayon. Maaari ba nating itigil ang pagkagambala ngayon? Ito ang ayaw ng kalaban. Yung maunawaan na mayroon kang autoridad na magsalita tungkol sa iyong kalagayan, sa iyong buhay, sa iyong katawan. Hindi kanya maalis sa iyong upuan, ngunit maaari kanyang bulagin dito na hindi mo nakikita ang iyong posisyon. Kapag alam mo kung saan ka nakaupo, nagahari ka sa buhay. Ikaw ay higit sa lahat, nagahari ka sa buhay. Ang pagiging nakaupo kasama ni Kristo ay hindi tungkol muli isang pisikal na posisyon. Ito ay isang espiritual na posisyon para sa iyo. Romans 5:17, sinasabi nito, sapagkat kung sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang kamatayan ay naghari sa pamamagitan ng isa,
higit pa. Ang mga tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at ang kaloob ng katuwiran ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isang Jesus. Sabi ng lahat, ako yon. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang Mesyas, naghahari ka sa buhay. Naghahari ka sa iyong mga kalagayan. Simbahan, makinig ka. Naligtas ka hindi lamang para makatakas sa impyerno. Iyon ang isang dahilan, ngunit hindi lang yun ang dahilan. Naligtas ka kaya niyan, upang ikaw ay maghari sa iyong buhay. Naligtas ka upang ikaw ay maghari sa iyong mga kalagayan. Ang pagiging nakaupo ay isang kamalayan. Ito ay isang kamalayan na anuman ang dumating laban sa iyo, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang uri ng sakit o sakit na darating sa iyo, alam mong malalampasan mo. Sabi ng lahat, kaya kong pagtagumpayan. Kasi ganyan ang posisyon mo. Kapag napagtanto mo na inilagay na ni Jesus ang lahat sa ilalim ng iyong mga paa, makinig ka, huminto ka sa pakikipagbuno laban sa kanila. Tumigil ka sa pakikibaka laban sa kanila. Huminto ka sa pagsusumikap. Tumigil ka sa pagiging balisa. At nagsimula kang magsalita sa kanila gamit ang iyong itinalagang autoridad. Kapag alam mong nakaupo ka sa itaas, huminto ka sa pakikipagbuno sa ibaba. Kapag alam mong nakaupo ka sa itaas, huminto ka sa pakikipagbuno, struggling, surviving, pagpapagal sa ibaba. Muli, gusto ng kaaway na isipin mo na wala kang kapangyarihan. Kaya para mapanatili kanyang sakit, sira at miserable, sabi ng lahat, hindi na. Wisdom Online, itype mo ito, hindi na. Lumalaktaw ako. Bilang 4, kapag alam mo kung saan ka nakaupo, gumana ka mula sa isang lugar ng pahinga. Sabi ng lahat, magpahinga. Makinig, kailangan mong maunawaan ang Diyos, ang Ama, nang likhain niya ang sansinukob. Pagkatapos ng 6 na araw, sa 7 araw, siya ay nagpahinga. Sabi ng lahat, nagpahinga siya. Nagpahinga dahil tapos na siya, hindi dahil sa pagod. Nang matapos si Jesus, nang magawa ni Jesus ang lahat sa krus, nagpahinga si Jesus. Nakaupo si Jesus sa trono. Muli, nagpahinga siya, hindi dahil sa pagod. Nagpahinga siya dahil tapos na. Ngayon, makinig ka, nakaupo ka na. Sabi ng lahat, nakaupo ako. Ikaw ay nakaupo sa tabi mismo ni Jesus. Hindi dahil sa pagod at pagod ka. Hindi dahil nahihirapan ka, hindi dahil nababalisa ka, hindi dahil nag-aalala ka. Nakaupo ka dahil alam mong tapos na ang deal. Nakaupo ka dahil ang gawain ni Jesus ay tapos na sa iyong buhay. Kaya naman pwede kang umupo at magpahinga. Kaya naman makakalakad ka ng payapa at shalom. Ganyan ka makakalakad ng may kumpiyansa. Lahat ng bagay na darating laban sa'yo. Kasi kapag nakaupo ka na, ibig sabihin ay tapos na talaga ang lahat ng kailangan mong gawin. Ang tunay na espiritual na autoridad ay hindi nagmumula sa pagsisikap, sa pag-aalala, sa takot, sa pagdududa, sa alitan. Nagmumula ito sa pag-alam sa iyong posisyon kay Kristo. Kapag pinili mong magpahinga, pipiliin mo ang espiritual na autoridad. When you choose to remain calm, even when the doctor comes and tell you kind of like what RV and John did, right? Natahimik sila. Kahit na maraming ulat mula sa doktor. Kapag pinili mong manatiling kalmado, kapag may nangyari sa iyong buhay, kapag ang panganib ay nasa harap mo, kapag pinili mong manatiling kalmado,
Ipinapahayag mo ang iyong posisyon na nakaupo kay Kristo. Sa kaharian ng Diyos, ang kapangyarihan at autoridad ay dumadaloy mula sa kapahingahan at katahimikan. Hindi sa pag-aalala, pagdududa, takot, kawalan ng paniniwala. Isaiah 54:17, sinasabi, walang sandatang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Maintindihan mo ang ibig sabihin nito ngayon. Walang sandata na inanyuan laban sa akin ang magtatagumpay, at bawat dila na bumabangon laban sa iyo sa paghatol ay iyong hahatulan. Sino ang hahatol? Sabi ng lahat ako, hahatulan ko. Sa ilang online, itype ito pababa, hahatulan ko. Hahatulan mo dahil sa kapangyarihan at autoridad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Maaari kang mag-utos ng mga bagay sa iyong buhay. Maaari kang magsalita ng pagpapagaling. Maaari kang magsalita ng kapayapaan. Sa panahon ng kaguluhan, tama ba? Maaari kang magsalita ng probisyon sa oras ng kakulangan. At muli, maaari kang magsalita ng kagalingan sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng sakit. Hindi mo itinatanggi ang katotohanan. Anong ginagawa mo? Nagdedeklara ka ng mas mataas na katotohanan. Ano ang mas mataas na katotohanan? Basahin, 2 Corinthians 4:18. Hindi natin tinitingnan ang nakikita, kundi ang hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ito ang iyong mas mataas na katotohanan. Kapag nakatuon ka sa mga bagay na nasa di nakikita, kapag nakatutok ka sa mga bagay na nasa makalangit na lugar, kapag nakatuon ka sa mga bagay na ibinigay na sa iyo ng Diyos, kahit na hindi mo ito nakikita sa pisikal, nakatuon ka sa iyong mas mataas na katotohanan. Sabi ng lahat, higher reality. Simbahan, kailangan mong maunawaan kapag nakaupo ka. Maaari ba nating ipakita ang slide na ito? Tumigil ka sa pagmamakaawa at nagsimula kang maghari. Huminto ka sa pakikibaka at magsisimula kang maghari. Kapag nakaupo ka, huminto ka sa pagtingala sa langit at nagsimula kang tumingin sa lupa. Huminto ka sa pagpapagal at nagsimula kang magpahinga sa natapos na gawain ni Jesus sa krus. Ito ang ibig sabihin ng nakaupo. Ito ang ibig sabihin ng autoridad at kapangyarihan sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Natanggap mo ba ito, simbahan? Maaari ko bang hilingin sa lahat na mag-sign up mangyari? Yaraba. Sabi ni Yarabas. Kung narito ka ngayon at iniisip mo kung mayroon kang kaugnayan kay Jesus, kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nang nakayuko ang lahat at nakapikit ang mga mata, pakiusap. Kung iyan ka ngayon at kahit online kung ikaw iyon, maaari mo bang itaas ang iyong kamay bilang tanda ng isang gawa ng pananampalataya? Kung iyan ka ngayon, aakayin kita sa isang panalangin. At maaari mong ipagdasal ang panalangin ito pagkatapos ko. Oo, sabihin ng panalangin ito pagkatapos ko. Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala kay Jesus upang mamatay sa krus para sa akin. Amang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagpapadala sa iyong nag-iisang anak upang iligtas ako sa aking mga kasalanan at bigyan ako ng kapatawaran at bagong buhay. Panginoong Jesus, ngayon ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, ipinapahayag ko na namatay ka para sa akin at sa ikatlong araw, nabuhay kang muli. Ngayon, ipinapahayag ko na ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas, at iniaalay ko ang aking buhay sa iyo. Sa pangalan mo, dalangin ko, Amen. Pahintulutan akong manalangin para sa lahat.
Amang Diyos, salamat po. Panginoon, salamat sa pagpapahintulot mo sa amin na makita kung saan mo kami pinaupo. Para sa pagpapahintulot sa amin na makita ang katotohanan na tayo ay nasa itaas, higit sa lahat ng nangyayari sa ating buhay ngayon. Malayo tayo sa lahat ng pangyayari. Malayo tayo sa lahat ng karamdaman, bawat sakit, lahat ng bagay na darating laban sa atin, tayo ay nasa itaas. Bawat kakulangan sa pananalapi, bawat pakikibaka, bawat alitan, bawat kaguluhan, higit tayo sa bawat pag-aalala, bawat takot, kami ay higit sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoong Diyos. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na pinili mo kami upang maupo sa tabi mo, O Panginoong Diyos. Nagpapasalamat kami sa iyo, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin para sa posisyong ito. Ito. Kirabasera bababa. Sarah bla 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 bla. Sarah bla bla bla. Ngayon, Ama, pipiliin namin at ipinapahayag namin na gumana mula sa aming nakaupong posisyon sa iyo. Simula ngayon, pinili naming gumana mula sa aming nakaupong posisyon sa iyo sa mga makalangit na lugar, O Panginoong Diyos. Pinipili nating tingnan ang ating sitwasyon mula sa aming nakaupong posisyon sa iyo, O Panginoon. Simula ngayon, Panginoong Diyos, pipiliin naming makita ang aming mga sitwasyon, ang aming mga katawan, ang aming karamdaman, ang bawat pangyayari mula sa isang lugar ng pahinga, mula sa isang lugar ng katahimikan, mula sa isang lugar ng pagtitiwala, Panginoong Diyos. Sa makatuwid, sa ngayon mula sa posisyong nakaupo, nagsasalita kami sa bawat pangyayari. At sinasabi namin sa kanila na humayo sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nagsasalita kami sa aming mga pananalapi. At inuutusan namin silang dumami sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Nagsasalita kami sa aming mga relasyon, sa aming pamilya, sa aming kasal, sa lahat ng bagay sa paligid namin. At nagsasalita kami ng kapayapaan at pagkakaisa at pagkakahanay sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At ngayon, mula sa aming lugar ng pahinga, mula sa aming lugar ng pagtitiwala, nagsasalita kami sa bawat bahagi ng aming katawan at inuutusan namin silang gumaling upang maibalik. Ngayon, simbahan, gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata at tingnan lamang ang mga bagay mula sa pananaw na iyon ngayon na nakatingin ka sa ibaba, hindi nakatingala. Na ikaw ay nasa mga makalangit na lugar, minamaliit ang iyong kalagayan at kinakausap mo ang iyong katawan. At sabi mo katawan, at sasabihin mo yan pagkatapos mo, katawan, kinakausap kita. Maibalik, magpagaling ka. Palakasin mo. Sa pangalan ni Jesus, maging mabago sa pangalan ni Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, niluluwalhati ka namin, ipinapahayag namin na tapos na ang pakikitungo para sa amin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Ang mismong bagay na kailangan nating gawin ngayon ay magpasalamat. Magpasalamat. At purihin lamang ang Diyos na ang lahat ay tapos na. Kaya't magpatuloy tayo at sambahin ang Panginoon at purihin siya sa kanyang ginawa.